Para sa mga pulpul, para sa mga abusado, arogante, walang kwentang nilalang, nagtatago sa titulong public servant, empleyado ng gobyerno o politiko at kahit sino ka pa, yan ang tunog na lalatay sa'yo. Walang sisinuhin, walang sasantuhin, basta't tiwali, gigisahin ni Percy Lapid. Si Percy Lapid, dito sa Lapid Fire. Lapid Fire! Percy Lapid, matapag na sandigan ng mamamayan, pader na di kayang gibain, ni naman kahit mga ulupong sa pamahalaan. Lapid Fire! Lapid Fire! Lapid Fire! Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Ang ating po namang palatuntunan ay meron po tayong live streaming sa FB. Sabayan po tayo napapanood saan mang panig ng buong mundo o sa buong mundo. Hanggang alas 12 po ng hating gabi, tayo po ay mapapanood sa ating pong live streaming. At sa gawing kanan po, meron tayong chatroom, maaring mag-type ng inyong mga reaksyon. Ating pong babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Samantala sa mga nakikinig po sa ating himpilan dito po sa DWBL, maaari po kayong tumawag o mag-text sa 0915-707-0625. Walang preno kung bumatikos.
malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Tuluyan na pong isinara mga kaibigan ang ABS-CBN matapos pong bawiin ang frequency nito. Patuloy po naman ang ikang pagtatayo ng kung ano-anong istruktura ng China dyan po sa mga teritoryo ng Pilipinas. Ayon po kay Secretary Lorenzana. Sinabi naman ni Senador Ralph Recto, mga kaibigan, na ang mga kampo ng military dito po sa Pilipinas ay hindi dapat payagan yung pong mga inchik, yung pong cell sites ng mga inchik na maitayo sa mga kampo ng AFP na tinawag niya pong posibleng electronic Trojan horse. Ano yun? Electronic Trojan horse. Yun yung sa Greece nung araw, Nung kanilang lusubin, yung pong kalaban nilang, yung Troy. Doon ginamit yung Trojan horse na sinasabi. At mga kaibigan, sa kabila po ng babala ng lalawigan ng Cebu, na ipinagbabawal na po ang pagkuha nito pong mga dolomite rocks o yung pong pinanggagalingan na ginagamit po ngayon dyan sa Manila Bay. Tuloy po ang shipment nito papunta ho sa Manila Bay mula sa Cebu. Wala na, gobyerno sa gobyerno na magkakalaban ngayon Yan po ilan sa mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Samahan po ninyo kami sa kabuuan ng ating pagtatanghal. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ngayon mga kaibigan, ito ang sabi ni Secretary Delpin Lorenzana ng Department of National Defense na bukod po sa kanilang presensya nito pong inchik, yan China, sa South China Sea, patuloy po silang nagdi-develop dyan po sa artificial land o island, mga kaibigan. Ang ibang tawag dyan reclamation, di ba? Area. Yan po ayon kay Secretary Delpin Lorenzana. Kinumpirma niya na ang mga sundalo ng inchik ay laging present dyan po sa tatlong malalaking isla, mga kaibigan. Kabilang dyan itong Fiery Cross, Mischief and Subi Reefs. Yan po'y mga teritoryo ng Pilipinas, mga kaibigan. Tinanong po si Lorenzana kung patuloy ba ang construction activities dyan sa mga artificial island na yan. Sagot ni Lorenzana, yes. Sabi niya, tuloy-tuloy ang kanilang improvement ng mga nagagawa nilang isla. Ayon po yan sa kanyang pahayag sa House Committee on Appropriations during the budget deliberations for the Department of National Defense. Sunod-sunod na po itong deliberation sa kanilang mga budget. Budget na mananakaw na naman, mga kaibigan, ang pinag-uusapan sa Congress. Kanya-kanyang schedule ng department yan. At naisa lang itong Department of National Defense, umamin siya. Para saan yung budget nyo? Wala ba kayong gagawin? Tuloy-tuloy pala Ano kayo, nakatingin lang, manonood lang? Baka kami na lang, uupo dyan, manonood na lang pala ang National Defense, tsaka ang AFP.
malis na kayo. Sayang pera. Ba't pa kailangan mag-approve ng budget para sa manonood lang? At inamin ni Lorenzana na ang military walang information. Ito, pansinin ninyo ha. Ito yung sinasabi ko nung una pa lang, mga kaibigan, na inaaway ng akala mo kung sinong nakaupong pangulo ngayon, mga kaibigan. Yung mga malalaking bansa na wala namang atraso sa atin. At wala naman pong, hindi naman nakikipag-away. Ha? Ewan ko kung ano pumasok sa kukotin nito. Siguro, yun bunsod ng pagpapakita ng katapatan sa China. Ngayon, ang sabi nila ron sana, ito inamin niya na ang military walang impormasyon. Yun. Kung ano ang ginagawa ng China diyan sa mga teritoryo natin. Kung tawagin nila disputed, ano pa yung disimulado, ayaw nilang sabihin atin yun, mga kaibigan. Salita pa lang nito, wala na mga kaibigan Hindi na ipangungutang, hindi pwedeng ipangutang. Ganun yung yun yung kasabihan pag ang tao mga wala ng kredibilidad, di ba? Yung salita mo hindi pwedeng ipangutang Yan, di ba? Pag sinabing ganon, ibig sabihin, wala kang credibility, mga kaibigan. At ang sabi niya, the military cannot go these islands o go to these islands. Hindi raw pwedeng makapunta ron yung mga military natin, which in recent years have been installed with anti-ship cruise missiles. Dahil may mga nakaumang doon na mga missile, surface-to-air missile systems and radar jamming equipment. Hindi lang yan. Hindi ba pinagbawalan kayo ni Presidente Duterte na umaligid-aligid dyan, di ba? Mga kaibigan, sabi nyo na lang yan siyempre, pinabayan ninyo Alam natin na meron silang mga tropa dyan. Sinabi pa ni Lorenzana, but we do not know how big. Ibig sabihin, wala silang, sabi niya, we cannot have any way of knowing that. Wala silang kapasidad, ang ating militar. Ibig sabihin, pinagtatapat niya. Wala talaga tayong kakayahan. Openly, mga kaibigan, sinasabi niyan, tinatransmit niya sa kaaway natin. Yun yung sinasabi ni Rufus Rodriguez, ba't kayo nagpapapasok ng mga inchik dyan sa kampo? Hindi ba? Ba't nyo pinapapasok yan? Ba't kayo nakipagkasunduan dyan? Ba't kayo nakipagsara ng kontrata dyan na pwede sila magtayo ng mga cell sites? Gayong tayo'y merong pinagtatalunan. Hindi ba? Na teritoryo na inaagaw nila mula sa atin. Hindi nila mabigkas yun. Mga kaibigan, takot sila. Bakit ko pinapapansin sa inyo yung pong sinabi niya na wala tayong kapasidad o ang ating Armed Forces of the Philippines walang kapasidad, mga kaibigan, na malaman kung ano yung exactly na activities na nangyayari doon sa mga teritoryo natin. Bakit ho? Bakit wala tayong kakayahan? Wala silang ni intelligence information, wala nothing. Zero, mga kaibigan. Bulag na bulag sa kung ano ang nangyayari doon. Ang alam lang niya, meron silang tropa dyan. At alam niya, may mga missile. Tinatakot pa tayo. May missile, surface-to-air missile systems, and radar jamming equipment. Alam nyo,
Kung hindi kahayupan niyang pakikipagkasundo sa China, tignan ninyo ha. Hindi ba pag ikaw ay nakikipagmabutihan sa isang bansa, gagawin ba yan ng China? Doon pa lang mga kaibigan Hindi ba? Katulad yung ikaw, makikipag-usap ka sa tao para kayo magkasundo, magkaroon kayo ng magandang at mabuting relasyon, mga kaibigan. Gagawin mo ba? Gagawin ba nung isa sa dalawang yun? Yung magiging dahilan para mabastos yung kausap mo. Malapastangan mo yung kausap. Meron bang usapang nilalapastangan ka? Meron bang tinatawag ni Presidente Duterte na kaibigan daw niya? Sinasama pa tayo natin, yung China. Siya lang yun Mga kaya, tsaka yung mga garapata na nakikinabang sa China. Yung mga nasa gobyerno na masisiba sa kontrata, sa pera, katulad yan sa Manila Bay. Lahat yan sa inchik yan. Di ba, kakontrata dyan yung kumpanya rin na ang nakapront itong si Dennis Uy. Itong pinatatabang kroni ngayon sa kasalukuyang administrasyon at pinatatabang oligarch ng kasalukuyang administrasyon. Meron bang ganong, kung talaga mabuti, layunin yan. Sa pag-uusap nyo, gayong kayo ay nakikipagmabutihan. May pa shake hands pa, di ba? Wala naman sila maipakita. Kung ano na yung mga sinasabing naging resulta ng mga ipinangakong investment dito ng China. Hindi naman investment yan One way din yan Mga kaibigan Sila lang ang kikita dyan Alin? Yang ginagastusan ngayon ng gobyerno na pagtatambak ng palsipikadong buhangin na dolomite dyan sa Manila Bay. Kaninong pera yan? Pera ng gobyerno ng Pilipinas yan. Pagkatapos, niyang katarantaduang maanumalyang proyekto na yan, susunod na ang pagpapalawak ng pagtatambak para sa mga pagtatayuang negosyo ng bansang China. Diyan po sa Rojas Boulevard, sa dagat, natatambakan nila. Pasay, Maynila, at iba pang mga lungsod na malapit dyan sa coastal natin ng Manila Bay. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Isipin mo, pera ng gobyerno, ginagamit sa pag-develop para bigyang daan. Iyan pong maitayo ang negosyo nila rito. Ite-take over ang economy ng Pilipinas. Para sa take over ng economy ng Pilipinas, take over ng China. Mga kaibigan. Ngayon, bakit natin sinasabi kanina, pansinin ninyo yung salita ni Lorenzana, inutil na pala kayo Bakit pa tayo may Department of National Defense? Kung ako si Lorenzana, di mag-resign ka na. Hindi ba? Wala naman pala kayong magagawa Asan yung sinumpaan ninyo na ipagtatanggol ninyo ang bansang Pilipinas at ang mga mamamayan laban sa anumang pananakop, panlulupig na mangyayari sa bansang ito, mga kaibigan. Tsaka simpleng kagaguhan na ano tayo kinumpormiso tayo
ang nakakumpirmiso, ang nakataya ngayon sa panganib, tayong mga mamamayan. Sila na naglilingkod at humihimod sa tumbong ni Xi Jinping at ng China, mga kaibigan, sila ang nakikinabang. Ikinukompormiso ang kaligtasan ng mamamayang Pilipino at ng ating bansa, ang kasarinlan ng ating bansa. Meron bang pakikipagmabutihan? Di ba tinatawag nila kaibigan daw natin yung China? Sana kung kaibigan mo lang yan, ano pakialam namin kung kaibigan mo yan? Hindi ba? Walang makikialam kung kaibigan mo ang China hanggat hindi maikukumpormiso ang interes at kapakanan ng bansa at ng mamamayan. Ngayon, kung nakikipagkaibigan ka dyan at ang magsasaper ang mamamayang Pilipino at maikokompormiso ang ating kasarinlan, ang kasarinlan ng ating bansa, abay, hindi pwede yun. Hindi ba? Kahit sino, ang tawag nga dyan, kaya nga tinatawag na katraidoran yan eh. Yung ganyan sistema. Makikipagmabutihan ka sa isang bansa na puro one way, mga kaibigan. Sipin mo, pakikipagmabutihan ba yan ha? Sinasabi na nga nito si Lorenzana, nagtatayo dyan. Pinagtatalunan natin yan eh. Kung talagang in good faith yung mga yan at walang masamang motibo, mga kaibigan, at hindi nila balak talaga na sakupin ang Pilipinas at lupigin ang ating bansa, mga kaibigan, dapat wala silang gagawin dyan. Status quo. Hindi ba? Hanggat hindi tayo nakabubuo ng kasunduan. Hindi ka rin pwedeng pumasok sa kasunduan na kayo lang. Lalo na kung yan ay disadvantageous sa interes ng bansa at ng mamamayan. Anumang kasunduan na disadvantageous sa kapakanan at interes ng bansa, ng mamamayan, krimen yan. Mga kaibigan, kanina, ating ine-emphasize yung pong sinasabi nila ron sana na wala tayong kakayahan dyan na malaman kung ano yan, basta't ang alam lang natin, nandyan sila. Wala tayong alam kung gaano kalaki. At wala rin tayong paraan na malaman yan. Yun. Matagal ko nang sinasabi yan bilang paalala sa pamahalaang ito, sa administrasyong ito. Nung nandun pa tayo sa himpilan ng nagpapatuta kay Duterte, mga kaibigan, ano sabi natin? Ba, hindi pwede yan. Kung wala namang atraso yung mga bansa na yan, hindi tayo dapat nakikipag-away dyan. Bakit minumura mo? Kinukompromise mo kami. Ikaw lang ang may galit dyan dahil nakikipagkaibigan ka ron, kinakasangkapan mo yung mga Pilipino. Kinukompromise mo kami, ginagawa mo kaming bala sa kanyon. Ibinabala mo ang mamamayan sa kanyon. Hindi ba? Ano sabi natin noon? Hindi natin kayang gawin yan sa Amerika. Bakit? Sabi ko nga sa inyo, ang papel ng Amerika sa mundo ngayon, aminin natin at sa hindi, nasa kanila ang lahat ng kakayahan para proteksyonan ang interes
ng mga bansang kaalyado. Ha? Mga bansang kaalyado. Kaalyado natin yan. Di naman natin kaaway yan. Mga kaibigan, pinagmumura, di ba? Yun nga ang Canada Sa basura lang, hinamon ng gera. Akala mo may panlalaban. O bakit ngayon, sinasabi nila rin sana, wala talaga. At ang nakakahiya, at ang masama pa niyan, wala na. Wala nang limit. Mga kaibigan, wala nang secrecy. Wala nang confidentiality. Ha? Sa ating national security. Kasi sinasabi mo na lahat, wala. Wala pala Ano katumbas nun? Ang katumbas nun, wala rin kayo dapat sa gobyerno. Dahil wala naman pala Ang gobyerno itinayo purposely para sa interes ng bansa at ng mamamayan. Yun ang purpose Yun ang very essence ng gobyerno at ng mga tanggapan ng gobyerno. Katulad ng National Defense. Ano ba ang primary duty ng Armed Forces of the Philippines sa ilalim ng Department of National Defense? Hindi ba ipagtanggol? Ipagsanggalang ang bansa? Ang ating soberenya? Mga kaibigan? Sell out na to Totally, wala na. At yung mga information about military, hindi sinasabi yan. Hindi ba sinasabi ko nga sa inyo, yung katulad halimbawa ng batas tungkol sa kalayaan ng mga mamamahayag. Hindi ho absolute yan. Katulad yung example na ipanalo naming kaso noon, yung mandamos sa Korte Suprema, na sinabi natin yun ay access to public records. Hindi totally lahat ng official documents ng gobyerno pwedeng makuha ng mamamayan o magka-access ang mamamayan at ang mga nasa media. Hindi lubusan yun. Sapagkat merong pasubali. Ano yung pasubali? Except maliban sa mga dokumento involving national security. Asan pa national security dyan? Hindi ba? Kami tayong mga mamamayan, kaming nasa media, pwede kaming kumuha. Base dun sa mandamos na yon. Pero mandamos lang yun kasi para makapag-avail ka ng kontrata, hingi ka ng kopya ng kontrata, hingi ka pa ng, magpapail ka ulit ng mandamos sa korte. Kung bibigyan ka ng korte. Baka paguring ka lang yan Kaya, naging offshoot niyan, yung panukala na FOI bill, yung Freedom of Information. Mga kaibigan, na magkaroon tayo ng karapatang makakuha ng mga dokumento, kontrata na pinasok ng gobyerno. Maliban, involving national security. Hindi mo na magagamit ang karapatan mo. Hanggang doon lang ang kalayaan mo. Nagtatapos kapag ang isang kontrata involved na ang national security. Katulad nito. Katulad sa military. Baliwala na na umaccess ka ng baliwala na yung pasubali ng batas na hindi ka pwedeng makakuha ng anumang impormasyon, dokumento para sa pagtupad mo ng tungkulin o kaya ikaw mamamayan gusto mong malaman. Baliwala na yun. Bakit? Sila na ang nagbubulgar Kumbaga,
nagpupusoy tayo, nakalabas yung baraha mo. Ha? Pag bumunot ka, labas ang baraha mo, kita ng kalaban mo. Anong klaseng sugal yun? Anong klaseng laro yun? Wala nang napapangalagaan na seguridad dito. Bali, wala nang nagagampanang responsibilidad. Mga kaibigan, bilang mga public official, itong ating mga nasa gobyerno, sumusunod na lang sila sa isang tao. Hindi ba nga, ang sinasabi natin, we are a government of laws and not of men. Kaya kahit ano ang pagsisipsipop, pakikipagkaibigan ni Presidente Duterte sa Inchik, mga kaibigan, wala kayong karapatang sumunod sa ganyang utos. Ha? Kapag ka nilalabag na ang ating bansa, kapag ka nilalapastangan na ang ating soberenya, wala kayong karapatang sumunod sa kanya. Sapagkat hindi siya ang batas. Ha? Hindi kayo sa kanya nanunumpa at nananagot. Oh, error na oh. Na tayo ay o sila ay nananagot. Ha? Sa batas. We are a government of laws and not of men. Kagabi nabanggit natin yan. Di ba? Sana kung walang, sa kaso ni Pemberton, sana kung walang GCTA, okay lang yun. Magwala tayo. May batas eh. Tapos na-avail niya eh. Di ba? Kaya tayong lahat, yun ang sinasabi natin, papatak lahat yan doon sa tinatawag na rule of law. Mga kaibigan. Kaya, walang masama na tayong mga mamamayan, doon tayo laging maninindigan sa tama. Ha? Kahit na ikaw ay tagahanga ng isang tao, ha? Pero yung ginagawa ng tao ay lumalabag na sa tinatawag na rule of law, eh iiwalay mo na yung paghanga. Kailangan manindigan ka. Kahit gusto mo yung tao na nakaupo, doon ka pa rin manindigan sa rule of law. Yun ang sinasabi natin eh. Oh. Kung kayo, ang sa inyo tama lang, yung paborito nyo lang na politiko, ha? Hindi baling malabag ang rule of law, abay, pareho lang tayo nito. Eh bakit pa tayo magbabatikusan? Bakit pa tayo pupuna? Hindi ba? Eh ganun din pala kayo. Di ba? Yun eh. Mga kaibigan eh. Kaya nga sinasabi natin, itong sila Lorenzana, abay, wala na kayong silbi. Hindi na ninyo nagagampanan ang inyong tungkulin. Dapat nagre-resign na kayo. Di ba? Kasi kabaliktaran na yan eh. Oh. Pagtatraidor na yan eh. Hindi ba? Oh, ano yung isa pang tawag dyan? Betrayal of public trust. Mga kaibigan. Oh, mas matindi nga ito eh. Sapagkat ito, buong bansa na ang ikinokompormiso rito. Nang walang nagagawa, eh, may pa-training kayo sa military, di ba? Pinag-aral kayo ng taong bayan. Ginastosan ng buwis ng mamamayang Pilipino hanggang sa kayo'y makapasok sa serbisyo. Ha? Lahat yan, natamo ninyo ang lahat ng mga pribileyo na wala sa pangkaraniwang tao, pangkaraniwang mamamayan, sapagkat ang kapalit niyan ay tutuparin ninyo
ang inyong mga sinumpaang tungkulin. Kaya kayo pinagkagastusan ng taong bayan hanggang sa inyong pagretiro. At pagkaretiro ninyo, napupwesto pa kayo sa gobyerno. Taong bayan pa rin. Pero wala nang purpose. Hindi na nakapagsisilbi ng purpose sa gobyerno. Ang iniisip na lang ngayon, kontrata. Katulad sa Manila Bay. Mga kaibigan, kontrata. Bawal ng gobyerno ng Cebu. Pinagbabawal. Wala, tuloy din sila. Bawal na magkumuha ron. Bawal na rin mag-transport from Cebu. Bawal maglabas. Kumuha, maglabas ng dolomite. Pero tuloy pa rin eh. Ano tawag mo dyan? Mga kaibigan, ano ito? Ngayon, balikan natin yung sinasabi natin na matagal na. Ibinabala na natin yan eh. Pinaalala na natin yan eh. Na yan eh, posibleng mangyari. Bakit? Dahil sa kabulastugan eh. Akalain mong pagmumurahin mo yung Amerika, yung Canada, lahat ng mga bansang kaalyado natin, hindi naman natin kaaway. Oh, ano ang kaugnayan nung sinasabi nila rin sanang wala tayong access? Ha? Na malaman. Ha? Dahil meron silang mga wala tayong information. Diba? Ano sabi natin noon? Sa mga sumusubaybay, maalala nyo yan. Ano sabi natin? Kailangan natin yan. Yun ang papel ng Amerika eh. Sila may kaalaman. Alam nila kung ano nangyayari dyan. Hindi ba? Oh. Lahat na nangyayari dyan. Nakita ninyo yung nung patayin yung general doon sa Iran, di ba? Sa Iraq ba yun? Oh. Yung walang di ba? Oh. Satellite eh. Mga kaibigan eh. Push button na lang eh. Puro missile ang tumama sa kanila. Naubos sila eh. Kitang-kita sila oh. Ha? Kahit silhouette, alam eh. Tumatakbo sa lahat eh. Lahat yan, kaya ng Amerika yan. Yun ang role nila eh. Eh tayo ano? Ha? Papapasukin pa natin dito. Sa kampo pa man din ng militar. Mga inchik. Isipin ninyo yan. Oh. Eh kahit anong meron tayo, baliwala na lahat yan. Ha? Mga kaibigan. Sapagkat, ano na eh, sleeping with the enemy. Ang tawag dyan, di ba? Ay, sus Mariosep. Eh kung tayo po ay kaalyado ng Amerika, ha? May access tayo dyan. Hindi ba? Lalo pa yan eh. Ang Amerika ay tutol. Ha? Sa ginagawa ng China sa ating mga teritoryo. Base sa ruling ng UNCLOS. Mga kaibigan, o isipin ninyo yan. O, pagkatapos tayo, yung namumuno dito, panayang nakikipag-lips to lips sa incheck, kay Xi Jinping, mga kaibigan, anong kalokohan yan? O, katulad niyan, eto sinasabi ngayon nitong si Roque, si Commissioner Roque, tanong nyo kung magkano na lang ang natira sa pera, na ini-award sa pamilya ni Laude. Kaya, tawagin na lang natin commissioner yan, si Roque.
Ano sabi ni Roque? Baka daw, ito raw, posible, na kaya ginawaran ng pardon si Pemberton, kapalit daw niyan, baka daw tayo makakuha ng bakuna sa Amerika laban sa COVID. Kung meron man silang gamot, bakit tayo bibigyan? Ha? Kung bibigyan man tayo yung pinakahuli. Bakit? Siyempre, unahin nila yung mga kaalyado nila. Yun ang sinasabi natin eh. Yung mga consequences ng iyong ginagawa. Di ba? Yung consequence ng iyong ginagawa. Yung resulta ng iyong ginagawa. Yan ay ibinabase natin. Batay na rin sa mga pangyayari. Na kapag ka kinalaban mo, lalo na ito, lalo na yung issue na yan sa territorial dispute natin, sa pang-aagaw ng ating teritoryo, mga kaibigan, na ang pagpasok ng inchik dito sa Pilipinas at pagtatayo ng mga military installation nila, lalo na yung communication, bahagi yan ng military installation ng China. Mga kaibigan. Lalo na yan. Maglalagay, sabi ko nga sa inyo, sa panganib, hindi lamang sa bansang Amerika. Kundi, dahil ang mga kaalyadong bansa natin na malalaki, ano yan eh, nakadepende ang kanilang security sa Amerika. Di ba? Kasi yun ang role ng Amerika eh. Ang panatilihin ang kaayusan sa mga bansa na kung may magtatangkang guluhin ang bansang yan, nakaalyado nila, ay kasama sila sa mga kikilos para hindi magtagumpayan. Yun ang role nila. Kahit na ang ibang malalaking bansa. Kaya nga, pag sinabi ng Amerika, kasama lahat yung malalaking bansa at yung ibang maliliit na bansa. Alyansa yan. Meron tayong United Nation at meron tayong mutual interest. Hindi ba? Ano gusto mong kapalit? Hindi. Ang daming interest ng Amerika. Ano gusto mong kapalit? Hindi ba? Naturalmente. Hindi one way. Katulad sa China. Meron kang proteksyon dahil wala nga tayong kakayahang maipagtanggol ang ating sarili. Sila na nagsasabi niyan. Gobyerno na natin. Mga kaibigan. At ang masama, wala ng confidentiality. Wala na. Para saan pa yung mga intelligence fund ninyo? Wala na yan eh. Pero, kung maganda at mabuti ang pakikitungo ng nasa administrasyon ngayon sa mga kaalyadong bansa, galit na lahat sa kanya yan eh. Isolated na yan eh. Unti-unti na tayong pinagkakaisaan kung ano magiging hakbang. Halimbawa, kamukha yun sa pinatitigil na kontrata. Ibinan ng Amerika. Pinananawagan din ngayon nila
sa iba pang Southeast Asian countries, nagsalita yata sa Vietnam si State Secretary Pompeo. Kung ano yung sinasabi natin eh. Oh, asan ba yung balita na yon? Tungkol dun sa sinabi ni Pompeo eh. Babasahin ko kung nandito, mga kaibigan. Asan ba yun? Sandali lang ho ito. Washington's top diplomat urged Southeast Asia on Thursday to cut ties. Putulin na ang panawagan ng ni Secretary of State Mike Pompeo na putulin na ang pakikipag-ugnayan sa mga Chinese company na tumulong at tumutulong ng pagtatayo ng isla sa South China Sea. Ito'y ilang linggo nakakaraan, di ba? Binlacklist nga nila mga 200. Sipin ninyo na kumpanya na nagtatrabaho, na gumagawa doon sa mga teritoryo natin, nagtatayo ng mga infrastructure. Yun ang sinasabi natin. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin nito, hinihimok nila na magkaisa na mga bansa. Yan na rin ang ginawa ng malalaki. Itong Southeast Asia, maliliit na bansa to, kasali tayo dito eh. Pero, nauna nang, di ba, sinabi ni Presidente Duterte na hindi raw siya susunod o gagaya doon sa ginawa ng Amerikano. Pero gagawin niya ng lahat. Sino maiiwan? Tayo. Kaya dito lahat, pagsasamantalahan tayo, nakita ninyo, gagawin nilang ano ito eh. Kasi nga itong Pilipinas, sabi ko sa inyo, kapag ka ang Amerika nalagay sa panganib, para mo na ring inilagay sa panganib ang lahat, ang interes, ang security ng malalaking bansa at maliliit na bansang magkakaasama, nakaalyansa ng Amerika. Inilalagay mo silang lahat sa panganib. Kaya lilitaw, ito si Presidente Duterte, magiging Saddam Hussein yan. Anong kategorya ba ni Saddam Hussein? International terrorist ang labas mo. Diba? Sapagkat panganib ka sa seguridad ng maraming bansa ito pa naman Pilipinas, itinuturing ito na strategic defense ng Amerika. Pag nawala yung strategic defense sa kanila, nawalan din ng apektado ang lahat ng mga bansang umaasa sa security tinatamasa nila sa Amerika. Mga kaibigan, kaya yun ang dahilan kung bakit ang mga malalaking bansa nagpadala na rin ng kanilang mga barko de gera diyan sa West Philippine Sea. Mga kaibigan, sapagkat pati sila mga nganib, kaya dapat nagkakaisa. Pero dito, ikinokompormiso na ang Pilipinas sa panganib. Mga kaibigan, hindi ka na, wala ka talagang, saan ka kukuha ng information? Ang meron niyang mga information na yan, may kakayahan dyan na makakuha niyan at makapag-share
sa atin, yung inaway mong mga bansa. Hindi ba? Pag hindi ka binigyan ng Amerika, wala magbibigay sa'yo. Sino merong information tungkol sa ginagawa ng China? Accurate information. Kung sino yung itinuturing ng Amerika na kaalyado nila at hindi panganib sa kanila. Yung sinasabi ni Roque na kapalit nung paggagawad ng pardo na hindi naman hiningi, mga kaibigan, kay Pemberton, kapalit daw bakuna. Ano? Alam nyo kung yung information na sinasabi ni Lorensanang wala tayo, hindi rin ibibigay ng Amerika sa atin yan. Alam nyo kung bakit? Kahit na magsip-sip pa kayo, yung ginawa nila dahil kay Pemberton, sa palagay ninyo ganun-ganun lang yung ginawa ninyong perwisyo sa mundo. Pinerwisyo nitong pagpapapasok natin sa China at pagpapabaya ng administrasyong ito sa ginawang paglapastangan ng China sa ating soberenya. Nilagay natin sila sa panganib. Idinamay natin sila. Pinangangalagaan nila ang teritoryo ng Pilipinas dahil ito yung strategic defense ng Amerika na makakaapektado ang lahat ng bansa. Pag naisapanganib mo yan, isinapanganib mo Di ba? So, bakit kami magbibigay ng kung ano kailangan mo? Di ba? Hindi naman kami tanga. Kung lokohin mo kami, lalo na yan, pa-iba-iba sinasabi. Iba sasabihin ngayon, iba sasabihin bukas. Yun ang sinasabi natin, wala nang credibility. Wala ka na ring access to any intelligence information. Ganun kasimple lang ang paliwanag niya. Common sense yun mga kaibigan Bakit pa pagtitiwalaan kayo? Hindi ba? Hindi ka na pagtitiwalaan. Bibigyan ka ng bakuna? Baka sa puwet si Roque. Yung sinasabi niyang bakuna. Bakuna sa puwet. Ayun. Pero, wala ka ng credibility, mga kaibigan Pinagtatawanan na nga lang si Presidente Duterte, di ba? Sa ibang mga bansa ngayon. Sa Amerika pala, ganun din Kinokomentaryan, ginagawa na siyang katawa-tawat, yung kahiya-hiya. Di ba? Yung ginagawa sa Japan, yung pagmumura niya, inanalyze ng mga commentator. Ano yan? Yung sinasabi niya, ang laswa. Tapos yung sa gasolina, di ba? Hugasan yung face mask. Yung mga Hapon hindi nakatawa. Napapailing. Mga kaibigan. Nagkamali sila, ibig sabihin, nagkamali rin kami ng una. Di ba nung una, hangang-hanga si Abe? Diyan, di ba? Tuwan-tuwa si Abe. Nakahalata. Hapon, di mo maloloko yan. Sa umpisa, mabobola mo. Pero nakakatunog yan. Ang lahat kasi ng nakakausap nito si Presidente Duterte, akala niya, politikang Pilipinas lahat ng bagay. Hindi. Nakasakay naman si Locsin. Pati English, pati lingwahe nating Pilipino, mga kaibigan, dinapurak pa nito Niyuyurakan sariling wika. Dapat daw alisin na yan. English na raw. Akala mo ba siya nakaimbento ng English kung makapagsalita
English naman yan, di maintindihan. Alam niyo yan, nabugbog nung araw yan eh. Sa Kayabangan. Doon sa Manila Peninsula Hotel. Diba? Ang lakas ng bunganga niya, nasa labi siya, yabang eh. Yung pala, kausap niya ron, si Joker Arroyo, at saka yung dalawang periodista. Namatay na yung isa, kaibigan ko yun, si Adrian Cristobal. Adrian Cristobal, Marcos yun ha. Writer ni Marcos yun. Pero kahit anong administrasyon, kahit sinong kamoting malalaki anino ang tingin sa sarili, kamukha ni Locsin, hindi sila ubra doon sa pagsulat. Magaling magsulat si Adrian Cristobal sa English. Mga kaibigan. Writer din ni Ople yan. At ni Presidente Marcos. Ha? Pero kahit anong administrasyon, si Adrian Cristobal, walang pwedeng sumumbat na, ikaw Marcos, o ano ngayon? Takot sila kasi magaling sumulat. At hindi ko na, gusto ko lang ipagmalaki na 2 beses akong nabanggit ni Adrian Cristobal sa kanyang column sa Inquirer, isa, at isa sa magazine ni Kabangon Chua, Philippine Graphic. Mabanggit ka nun. Sila ba nabanggit nun? Mga kaibigan, kinokote ako ni Adrian Cristobal. Kaya naging kaibigan ko yan. Siyempre, isipin mo, ano yan, hinahangaan ko. Hinahangaan na marami. Respetado. Hindi basta-bastang tao yun. Pagdating sa pagsusulat, mga kaibigan, hindi nababago ang kanyang pagkatao bilang isang mamamahayag. Respected. Very respected. Pero wala na po tayong oras sa ating pong mga listener sa himpilang DWBL sapagkat ang ating palatuntunan ay napapakinggan po alas 10 hanggang alas 11 lamang ng gabi. Lunes hanggang Biyernes dito po sa DWBL 1242. Pero huwag kayong alis dahil magpapatuloy po ang ating palatuntunan. Mapapanood po ang ating live streaming hanggang alas 12 ng hating gabi. Mula sa top-rated music station ng dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sa himpilan ng DWBL.